Naghabulan sa Osmeña Boulevard sa Cebu City ang ilang pulis at SWAT team. Na-corner nila ang lalaking security guard at nang ambang mananaksak ang guard, binalid siya sa binti. Ayon sa pulisya, nagwala ang lalaki sa pinagtatrabahuan. Tinatakin daw nito palabas ang kasamahang babae. Sinusubukan namang makuha ang panig ng suspect na naka-hospital arrest at maharap sa patong-patong na reklamo. Bago ngayong gabi, tukoy ng isang retired US Navy personnel ang driver ng SUV na nag-viral ang pag-atras sa Quezon City. Nakabangga ito, nakapinsala pa ng gasolinahan. May report si Rafi Tima. Parang drifting o stunt driving sa pelikula. Ang ginawa ng SUV na ito, patras ang harurot at sa gasolinahan nagpaikot-ikot. Viral ang video niya sa North Fairview sa Quezon City. Pero bago yan, sa di kalayuan kitang nakahinto ang SUV. Kausap ng pulis ang driver dahil binangga pala nito ang nakahintong van sa unahan. Maraming tao naglabasan at sinasabi na binabangga na daw po yung sasakyan namin. Tapos tinignan ko sa likod, ay oo nga, binabangga na tayo. Ang driver ng van, kinatok muna ang SUV driver bago tumawag ng pulis. Tinapi ko yung tagiliran niya. Tapos sabay silip ko, siya lang mag-isa at nakaganon siya sa manubela. Nung sabi ko, pag ikot ko doon sa kabila, sinabihan ko si Sir, katukin ko na lang. Sabi naman ni Sir, wag mo nang katukin, baka may baril daw. 20 minuto silang naghintay pero hindi lumabas ang SUV driver. Pero bahagya raw umatras ang SUV nang dumating na ang mga otoridad. Doon na nito muling binangga ang van hanggang matuling umatras. Nakausap naman daw nilang SUV driver na humupa na ang sitwasyon pero tila wala itong ideya sa nangyari. Sabi ko, Sir, ano po bang nararamdaman niyo? Sir, alam niyo pa ba yung nangyari? Sabi, hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, may tumama na sa akin dito, masakit nga eh. Wala namang nasaktan. Ang driver, ayon sa Quezon City Police, ay lalaking 68 years old na retired na US Navy. Sinusubukan pa namin kunan siya ng pahayag. Sasampahan daw siya ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property dahil nabangga nito ang 3 sasakyan at nasira rin ang protective bar ng gasolinahan. Kuha naman ito sa Lantapan Bukidnon. Nag-warning shot ang mga pulis ng aktong aatras ang sinitang itim na SUV. Ilang saglit lang, nailabas ang SUV driver at pinadapa. Ayon sa mga pulis, ilang oras na nilang hinahabol ang suspect dahil naka-hit and run ng 6 na sasakyan sa Valencia City. Naabutan siya ng mabaril ang kanyang gulong. Nakuha sa loob ng SUV ang nasa mahigit 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at mga bala ng kalibre 40. Accordingly sa suspect, sir, napag-utusan lang siya ng may-ari sa Fortuner, sir, na i-drop ng mga items. So, ito nga, sir, na-involve sa traffic accident not knowingly na may dala pala siyang drug items. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Iimbestigahan din ang may-ari ng sasakyan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumagsak at sumabit sa mga kawad ng mga kuryente ang crane sa isang construction site sa Paco, Maynila. Hanggang ngayon, hindi pa rin naaalis ang crane sa lugar. Wala pa rin kuryente sa 3 barangay ngayong gabi. Laking perwisyo ito sa mga residente lalo't sumabay pa ang rotational water interruption. Puspusan ng pagkukumpuni ng mga taga-Meralco. Patay matapos masagasaan ang isang babaeng tumatawid sa EDSA busway. 2 rider naman ang nasawi sa magkahiwalay na aksidente sa norte. Yan ang mga spot report ni Marisol Abduraman. Sugatan at walang malay ang isang rider na matagpuan sa taniman ng kalamansi sa San Fabian, Pangasinan. Ayon sa pulisya, tumilapon ang biktima matapos tumama sa barrier sa pakurbang bahagi ng kalsada. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa severe head injury. Nakainom umano ang rider na pauwi na sana. Patay rin ang isang nagmumotorsiklo sa Solsona, Ilocos Norte matapos bumangga sa puno ng nara. Sa lakas ng impact, tumilapon siya at humandusay sa kalsada. Dead on arrival ang 16 anyos na babaeng rider. Sa Quezon City, tinakpan ng karton ang babaeng ito na nasagasaan ng bus sa bahagi ng EDSA busway sa Cubao. Nakita niyo po muna siyang patawid. Opo, dala niya yung kalakal niya. Tumawid po siya. Tapos po, biglang may kumalabog. Nung pagkalabog, napatingin ako sa bus. Suminto po yung bus. Iniwasan na niya yung mga sasakyan dyan para tumakbo siya. Tapos patumakbo siya, yun din ang dating ng bus. Hindi na makontrol kasi bigla siyang sumulpot. Ang nakabanggang bus may basag sa windshield. Gate ng driver, hindi mabilis ang kanyang takbo. Hindi niyo siya napansin sa malayo. Hindi na po, ano po ma'am, medyo traffic po dyan.
Kaya natakpan siya sa mga sasakyan dyan. Bigla siyang tumawid. Napansin ko na, ma'am, nasa ano na, ma'am, sa harapan ko na, ma'am. Ayon sa nakuha naming impormasyon, ma'am, galing sa bus driver, ang kanya pong takbo ay 30 kilometers per hour. Pero amin pa pong aalamin sa CCTV po namin na makukuha, ma'am. Ayon po sa kanyang salaysay, ma'am, ay yung babae daw po ay bigla pong sumulpot. Nakakulong ng driver ng bus na humingi ng pasensya. Sasampahan pa rin po ng kaso na reckless imprudence resulting in homicide po. Mahigit isang oras nang hindi madaanan ang busway na ito sa bahaging ito ng Cubao. Kaya naman ang mga bus sa regular lane na dumadaan, kaya kapansin-pansin ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan dito sa EDSA. Bawal na bawal po talaga tumawid po dito kasi po bawal way po ito, delikado po talaga ito, bawal po talaga. Marami po tumatawid, ilang beses po sinabihan namin, ayaw po rin talaga. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan kung may kinalaman ng 20 Pilipinong tripulante sa nakuhang hinihinalang cocaine sa kanilang barko habang nasa South Korea. Hindi sila inaresto pero di pinababa ng barko. May report si JP Soriano. Mula kapitan hanggang sa ibang staff, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 20 Pilipino sa kabuuan ang tauhan ng MV Lunita. Ito ang cargo vessel na dahil sa tip ng US authorities ay nahulihan ng mga otoridad sa South Korea ng 2 toneladang umano'y cocaine. Nasa loob pa sila ng barko ayon sa DFA at inaalam kung may kinalaman sila sa mga droga. If they make determination of probable cause, meaning that it's their responsibility, it's their fault, they were trafficking drugs, then they'll be charged. Possibly, most probably detained back. Right now, they're not detained. Sabi ng JJ Ugland Companies, ang kumpanya sa Norway na may-ari ng MV Lunita, tinutulungan na ng kanilang abogado ang mga tripulanteng Pilipino. Hinihintay raw nila ang resulta ng investigasyon at aaksyon batay rito. Sineseryoso raw nila ang isyong ito at hindi nila kinukonsinte ang anumang iligal na gawain. Hinihintay pa namin ang tugon ng manning agency sa Pilipinas ng mga Pilipinong tripulante. Sabi ng DMW, nakausap na raw nila ang mga ito. May nakuha namang abogado ang Department of Foreign Affairs para sa 3 Pilipinong inaresto sa China dahil hinihinalang espiya. Dati silang iskolar ng Hainan Government Scholarship Program na naghanap ng trabaho sa China nang matapos ang pag-aaral. We're strongly requesting the Chinese authorities for this lawyer at least to allow to see them in their detention in Hainan. But for that, kailangan din ng approval ng provincial governor. Muling giit ng DFA, hindi espiya ang 3, taliwas sa iniulat ng Chinese media. Sabi naman ng AFP, wala silang natanggap na opisyal na report tungkol sa pag-aresto sa mga Pinoy sa China. Nauna nang sinabi ng National Security Council na tila scripted ang pag-amin ng 3. Sabi naman ng Foreign Ministry ng China may detalyadong impormasyon ng Chinese authorities tungkol saan nila'y mga espiyang Pinoy sa China. Naaayon daw sa facts at sa batas ang paghawak nila sa kaso at poprotektahan ang karapatan at interes ng mga arestado. Tiniyak naman ng ating embahada sa Beijing na ginagawa nito ang lahat para maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pinoy. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan kung may kinalaman ng 20 Pilipinong tripulante sa nakuhang hinihinalang cocaine sa kanilang barko habang nasa South Korea. Hindi sila inaresto pero di pinababa ng barko. May report si JP Soriano. Mula kapitan hanggang sa ibang staff, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 20 Pilipino sa kabuuan ang tauhan ng MV Lunita. Ito ang cargo vessel na dahil sa tip ng US authorities ay nahulihan ng mga otoridad sa South Korea ng 2 toneladang umano'y cocaine. Nasa loob pa sila ng barko ayon sa DFA at inaalam kung may kinalaman sila sa mga droga. If they make determination of probable cause, meaning that it's their responsibility, it's their fault, they were trafficking drugs, then they'll be charged. Possibly, most probably detained back. Right now, they're not detained.
Sabi ng JJ Ugland Companies, ang kumpanya sa Norway na may-ari ng MV Nonita, tinutulungan na ng kanilang abogado ang mga tripulanteng Pilipino. Hinihintay raw nila ang resulta ng investigasyon at aaksyon batay rito. Sineseryoso raw nila ang isyong ito at hindi nila kinukonsinte ang anumang iligal na gawain. Hinihintay pa namin ang tugon ng manning agency sa Pilipinas ng mga Pilipinong tripulante. Sabi ng DMW, nakausap na raw nila ang mga ito. May nakuha namang abogado ang Department of Foreign Affairs para sa 3 Pilipinong inaresto sa China dahil hinihinalang espiya. Dati silang iskolar ng Hainan Government Scholarship Program na naghanap ng trabaho sa China nang matapos ang pag-aaral. We're strongly requesting the Chinese authorities for this lawyer at least to allow to see them in their detention in Hainan. But for that, kailangan din ng approval ng provincial governor. Muling giit ng DFA, hindi espiya ang 3, taliwas sa iniulat ng Chinese media. Sabi naman ng AFP, wala silang natanggap na opisyal na report tungkol sa pag-aresto sa mga Pinoy sa China. Nauna nang sinabi ng National Security Council na tila scripted ang pag-amin ng 3. Sabi naman ng Foreign Ministry ng China may detalyadong impormasyon ng Chinese authorities tungkol saan nila'y mga espiyang Pinoy sa China. Naaayon daw sa facts at sa batas ang paghawak nila sa kaso at poprotektahan ang karapatan at interes ng mga arestado. Tiniyak naman ng ating embahada sa Beijing na ginagawa nito ang lahat para maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pinoy. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ashfall at grass fire. Yan ang idinulot ng explosive eruption ng Bulkang Canlaon sa Negros Island ngayong umaga. Halos 1 oras tumagal ang pag-aalboroto ng bulkan. Ang inilabas nitong mainit at nagbabagang mga bato, nagpasiklab ng grass fire sa paligid ng bulkan. Halos walang maaninag sa mga kalsada ng kalapit ng mga bayan dahil sa abong bumalot sa mga bahay at sasakyan. Natakot naman ang mga residente sa epekto ng naamoy na asupre. Nasa evacuation centers ang ilang residente. Nag-issue ng notice to airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang ibig sabihin, pinaiiwas sa bulkan ang mga flight. Nasa alert level 3 pa rin ang Canlaon. Tatlumput-apat na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pagsuyo sa mga botante ang mga kumakandidato sa pagkasenador. Ang kanilang mga aktibidad at plataforma sa report ni Mark Salazar. Ayuda para sa agricultural workers na apektado ng climate change ang isusulong ni Bam Aquino. Nakipagpulong si Senator Pia Cayetano sa local leaders at iba't ibang sektor sa Valenzuela. Social justice ang isa sa binigyang diin ni Allen Capuyan sa Dumaguete. Regularisasyon ng barangay health workers ang isinulong ni David De Angelo. Nasa senatorial forum din sina Calio de Guzman, Teddy Casino, Arnel Escobar at Ernesto Arellano. Children with special needs ang binisita ni Angelo de Alban sa Pampanga. Pagkakaroon ng super health center sa buong bansa ang isinusulong ni Senator Bongo. Inilatag ni Ping Lacson ang kanyang advokasya kontra korupsyon sa pagtitipon ng isang business group. Bumisita naman sa Butuan City si Congressman Rodante Marcoleta. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos ang pamamahagi ng mga truck at kagamitan sa mga magsasaka. Libreng pabahay sa mga mahihirap ang ibinida ni Manny Pacquiao. Ibinida ni Kiko Pangilinan ang mga naipasang batas para sa sektor ng agrikultura. Iginiit ni Ariel Querubin ang importansya ng mabuting pamamahala para labanan ng insurgency. Mahalagang papel ng LGU ang iginiit ni Senator Francis Tolentino. Dagdag proteksyon sa mga OFW ang ipinangako ni Congresswoman Camille Villar. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narcos Mexico actor Manuel Masalva isinailalim sa medically induced coma dahil sa bacterial infection na nakuha raw matapos magbakasyon sa Pilipinas noong Pebrero. Ayon sa kanyang manager, nang makarating si Masalva sa Dubai noong March 18, hindi na maganda ang pakiramdam niya. Sumailalim siya sa emergency surgery noong March 26 at ngayon stable na ang lagay.
Mga batang relay star Caitlin Stave nahulog mula sa kabayo habang nasa Kaamulan Horse Show and Competition sa Malaybalay City, Bukidnon. First time daw niyang mahulog at mabalian ng buto sa loob ng 7 taong pagsakay ng kabayo. Sa kabila nito, feeling positive pa rin siya at looking forward sa susunod na kompetisyon. Madonna at Elton John bati na. Kwento ng Queen of Pop. Kinumpronta niya ang British singer-songwriter sa backstage ng isang show nitong weekend. Pero ang una raw nitong sinabi sa kanya ay, "Forgive me." Doon na raw bumagsak ang tila pader sa pagitan nila. Nagpasalamat naman si Elton John sa pagpapatawad ni Madonna. Sa ulat ng People magazine, nagsimula ang tensyon sa dalawa noong 2002 nang sabihin ni Elton John in public na hindi niya gusto ang kanta ni Madonna para sa isang James Bond film. Inakusahan din niya si Madonna ng lip-syncing. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.